spiritual, pagpapalang literal ang pagkalubo sa bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa mga tagapara. Batid mo, Panginoon, ang kanila ngayon. Dumarating na mga gastusin sa kanilang pagpapatayo ng church, Lord. Ama, hindi po pa po ng mga mananampalatayang giver upang ito'y mapatapos ang kanilang church, Panginoon. Kaya dakilang Ama, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ito po ang kasamang dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa'yo maka na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit matuloy sa kanya'y sumpa. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagula na ika'y magula. Kasarap ng piling, di ba pagsama-sama natin? Pinupuri siya. Amen. Salamat sa kabutihan po ng Panginoon. Amen. So, muli po palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Wini-welcome po natin, amen, ang ating po mga kapatiran sa Kapas. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pumalakpak po ng Kapas. Amen. Salamat po sa laging suporta ninyo sa pangunguna ng ating pong senior pastor, Pastor Mario at Pastor Daisy. At sa kanila pong mga associate pastor and pastor. At wini-welcome din po natin ang ating pong mga kapatiran sa mga taga Lourdes. Sa pangunguna po, palakpakan po natin ng Panginoon. Sa pangunguna po ng ating pong Pastor Jaymar Manguera at si Pastor Cindy po. Salamat sa kabutihan ng Diyos. At patuloy na katapatan ng Diyos, amen, sa kanila ay nararanasan po nila. Amen. At kapag may umalis, may darating. Amen. Dodoblehin ng Panginoon yan. Sister, tayo ko nga. Oh. Pag una pa kasama ito, kagad may church po kayo. Napakabait pong bata. Okay. Opo, Sister Kat po. Okay, so salamat sa Panginoon at patuloy nakakasama po namin sila sa Cross Donation. At nawa ay nasabi ko nga, one time makasama ng mga disciple namin si Anamen para pag dinala kayo po sa dalampasigan nito, patay kayo. Okay, so napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa. Salamat po sa mga taga Concepcion. Amen, sa mga kapatiran po natin. Amen, sa mga kapatid po natin, sa aming mga member po sa GCTR Concepcion. Sa bukas palad po ninyo. Sa kabilang mula po noong October hanggang ngayon, umaharap po kami sa labanan ng financial pero po hindi po sila sumuko. At napakabuti ng Panginoon. Salamat sa mga kamay, sa mga puso po ninyo, sa katawan ninyo na patuloy na handa para sa gawain ng Panginoon. At patuloy na nagmamahal para sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Hindi po namin kaya magkasama to. Kundi po namin kayo kasama unang-una ang ating Panginoong Hesus. At sa mga taga-Kapas, taga-Lourdes, mga pastors na patuloy na umaantabay po sa amin. Salamat po ng maraming sa inyo. Dahil po hindi po kami aabot ng 6 years na ganito, amen, kung wala po kayo.
mahigit kung wala po ang ating Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po kami at alam ko na hindi masasayang, sabi nga kanina, walang masasayang na ating paglilingkod. Ang lahat, maliit man yan o malaki, i-honor ng ating Panginoon yan. Amen. Kaya napakabuti po ng Diyos sa bawat magpatuloy lang po tayo. Amen. Dahil sa Diyos po tayo naglilingkod, sa Diyos tayo nakatingin, sa Diyos tayo humihingi ng kalakasan dahil talagang ganyan, merong oposisyon, merong administrasyon. Ganyan lang talaga. Okay, so pero salamat sa Panginoon at patuloy na ang Diyos, amen, ay nakikita natin ang pagkilos. Lagi namin motto, amen, walang patanagumpay kung walang labanan. Okay, huwag mo sabihin na nagtagumpay ka kung walang labanan. Kaya ang tagumpay ay laging may laban talaga. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong tatalikod, huwag tayong manghihina dahil ang Diyos ay nasa panig natin. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Ipanalangin niyo po na makapagpatuloy po yung ating pong church building sa Parang. Amen. At alam ko po na ang Diyos, amen, ay kung wala tayong inumpisan, walang tatapusin ng Diyos. At ako'y naniniwala at nananampalataya na tatapusin ng Diyos ang ating pong church building. Amen. So talagang ganyan po, lakasan na lang natin loob. Talagang lakasan lang ng loob yun. Hindi po, nagpapasalamat lang po sa Panginoon kasi at my age at my size, akala ko po kasi mahirapan ako magbuntis. Pero yun nga, binigay na ni Lord yung answer prayer na magkaroon kami ng pwede ng asawa ko. Last year kasi yung vows ko, akala ko tatandang talaga ako. Kasi late na rin ako nag-asawa. Tapos ngayon magiging nanay na rin ako. Yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko kasi nandoon. Naniniwala ako na kapag time talaga yung will ni Lord, ibibigay talaga yun. Kasi nga nung dati, bago kasi naging yung asawa ko, yung ang tagal Lord, parang ganun. Pero pag talaga yung Lord, yung pinagkatiwala mo kay Lord ang lahat, by process yan sunod eh. Yun nga, nag-asawa ko last year lang, then 5 months lang parang nabuntis ako. Kasi sa lahat kasi ng mga na-experience ko yung iba, parang nahihirapang magbuntis na ilang taon na, pero dito nga kami, 5 months pa lang kami ng asawa ko, binigay na ni Lord. Kaya minsan, iniisip ko, Lord, deserve ko ba to? Kasi nandun nga yung sabi nga ng asawa ko, mag-diet daw ako kasi baka na mahirapan ako magbuntis. Eh yun yung binigay na ni Lord na tunay nga po na walang imposible sa Kanya. Tapos nagmumotor pa po ako, nagpupuyat. Pero yung biyaya ng Panginoon, bago ko pa po malaman na buntis ako, nag-rise pa kami, umakyat pa kami sa bundok. Yung pagpapala at yung pag-iingat po ni Lord sa amin ay patuloy po namin nararanasan. Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon. Sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Pagkalooban ng Diyos, wala sa size yan. Wala sa edad dyan. Amen. So, sino ba po? Kung gusto magpabalik ng papuri sa Panginoon, mga taga-Kapas, Lourdes. Si Pastora Risa, baka gusto magpatotoo ni Pastora Risa. Basta ipatotoo mo lang yung katapatan ng Lord. Huwag na yung mga umalis. Okay, salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Gusto ko lamang pong pasalamat sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan na ginawa niya sa buhay ko. Mula po nung pasimula na nanumbalik po kami sa Panginoon, magpasa hanggang ngayon po ay patuloy po gumagawa po ang ating Panginoon sa buhay ko. Sa kabila po ng maraming pagsubok ay hindi po niya ako pinabayaan. Lalo na po ngayon, dumaranas man po kami ng pagsubok. Subalit, salamat po sa Panginoon dahil nananatili pa rin po akong nakatayo sa oras po. Kaya nga po, salamat po sa ating Diyos, sa lahat ng kabutihan niya sa akin. At sa Kanya po ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Amen. Wala na po sa sakit, basta masaya lang po siya sa Panginoon. So napakabuti po ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Manatili po kayo sa inyong pastor. Amen. Dahil wala makakapalit dyan. Amen. Salamat sa Panginoon at patuloy na nakikita natin ang kabutihan ng Diyos.
Amen, sa dako po ng Lourdes. Amen, so, ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. Akin po tinatawag ang kanya pong pastor, Pastor Jmar Manguera po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Magandang hapon po. This po ay bumabati ng happy 6th anniversary and 20th birthday ng times 2. Times 2. Birthday po ng ating pastor sa Concepcion, Pastor Blandy. At bilang nasaksihan ko yung kanyang ang ginagawa sa gawain ng ating Panginoon na napakaswerte nyo. Meron kayong pastor na ganyan. Yung ibang pastor, binigay mo ng lahat. Ayaw ba? Amen. Gusto niyo matapos yung yung building? Sinong gusto matapos yung building? Saan ba yun? Sa may parang? Ayun nyo ata parang. Gusto niyo matapos yung building doon sa parang? Dapat meron kayong pag-ibig. Kasi kung wala kayong pag-ibig, amen, hindi matatapos yung building na yun. Amen. At kung wala kayong pag-ibig, hindi tatahan doon ang Diyos. Amen. Hindi tatahan ang ating Panginoon doon. Kung nagbobulahan lang kayo. Marami akong narinig na patotoo sa likod ng pulpito, kaya daw nilang magbigay hanggang 30%. Pero nasan sila ngayon? Amen. Hindi sa ganda ng pagpapahayag. Amen. Nakita niyo si Pastora Risa? Wala akong tinatas sa gilid. Tahimik lang po yan. Ang meron dyan, bakit tinawag yan na pastora? Dahil may pag-ibig siya sa gawain ng ating Panginoon. Simple ng pagbibigay, no? May pag-ibig ka lang. Di ba? Hindi kagaya ito ng pag-ibig sa tao. Amen. Kapag sinabi mo may pag-ibig ka, kahit pagalitan ka ng pastor mo, hindi ka aalis sa gawain. Amen. Amen. Kahit sawayin ka ng pastor mo, ipaglalaban mo pa rin yung gawain na tinanggap mo para sa Diyos. Amen. Napakaliit lang po ng gawain ng Lourdes. Kung titingnan nyo. Sabi nga po ni Pastor, house church. Yun nga po, house church din po yun. Pero napakalaki ng labanan doon. Pero hindi ako tinawag ng ating Panginoon doon para sukuan ko yung laban doon. Amen. No, hindi tayo papayag. Ilang beses nang nagpatotoo ang Diyos. Amen. Between life and death pa ang kinakaharap ko. Alam ko yung Diyos na tinatawagan ko. Amen. Nung padala ko ng Diyos sa taong nangangailangan, tanging panalangin lang at konting kaalaman na survive yung tao, alam ko yung Diyos na tinatawagan ko. Akala nila nandoon sila sa weak point na tinitira nila. Pero nagkakamali sila. Alam ko kung pinatunayan na ng ilang beses ng Panginoon kung paano nagtagumpay ang totoong naglilingkod, ang totoong umaasa, at ang totoong may pag-ibig sa Diyos. Hindi ako pumunta doon para maging talunan. Hindi ako pumunta doon para tawan-tawanan nila. No. Hindi ako dadalhin ng ating Panginoon sa mga battle na hindi ko kayang pagtagumpayan. Lalo na may mga kasama akong nakatingin sa akin. Meron ngayon nagte-training sa training center ng RTC 3. Naging inspirasyon niya yung kwento o yung ginawa sa akin ng ating Panginoon. Paano na lang kung sumuko ako? Di tatawanan niya ako o maaaring hindi na siya magpatuloy. Meron mga kabataan na nakatingin sa atin kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kapag iyan isinuko mo, amen? Kawawa naman sila. Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 13:4. Ang sabi ng 4, ang pag-ibig ay matyaga at madaling at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri at nagmamataas. Pag-ibig lamang po yung kailangan. Amen. Sa lahat ng laban
Sabi ko po sa inyo, totoo po, nangyari bilang pagiging pastor, bilang alagad ng batas, dala-dala ko yung Diyos na tinuro sa akin ng aking mga magulang. Hindi ako bumitaw. Kaya itong laban na to, alam ko, hindi lang laban ito ng mga pastor na naniniwala sa akin. Kung hindi laban ito ng Panginoon na tinawagan ko noon, na nagpatunay ng Panginoon, na nag-save sa akin sa tiyak na kapahamakan. At ito pa kaya. Kaya sa mga kapatid ko sa mga Lourdes, hindi ko kayo iiwan, promise. Amen. Lalabanan natin kung ano man laban ng Diablo na ginagawa niya doon sa dakong iyon. Pero ito lang, nasabi ko sa inyo, alam niyo po ba, na pwede kong gawin yung ginagawa nila sa akin. Pero sabi nga, pag-ibig, di ba? Napakahalaga ng pag-ibig. Amen. Sabi ko, kapag nasaktan ko sila, masasaktan din naman ako. Nasaan ka, Pastor? Anong choice mo? Hayaan mo na lang. May Diyos naman na nakakaalam ng lahat. May Diyos naman na nakatunghay. Amen? Ganyan din naman yung ginawa ko noon. Amen? Pinaubaya ko kay Lord. Amen? Hihika-hika si Pastor Jay, tatakbo ng 10 kilometers. Amen? Lord, di ka nang bahala kay biya ko. Pagkatapos nung 10 kilometers yun, hindi ka nang lumabas yung puso ko. Hindi dahil sa nakakita ko ng maganda na imibig ako. No, patay na naman ako kay Pastor Cindy nito. Amen? Kung hindi dahil sinagip ako ng ating Panginoon. Facts yung nangyayari sa akin. At inaasa ko yung lahat sa ating Panginoon. Kaya, kung nakala nila nasa weak point na tinitira sila, nagkakamali sila. Yung Diyos na tinanggap ko, ilang beses nang nagpatunay sa akin at nagsalba ng buhay. Sa bundok, sa ilog, tigat kong mahimatay. Amen. Inasa ko lahat ni Lord. Hindi po tayo tatawagin ng ating Panginoon kung hindi natin kayang ipanalo ang isang laban, sabi nga ni Pastor Blandy. Kaya yung pinapagawa nyo, hindi magiging matagumpay yan. Maaaring mawalang saysayan kung wala kayong pag-ibig. Amen? Amen. Mahal niyo po ba ang gawain ng ating Panginoon? Be still. Amen? Marami kasing amen lang ng amen. Pero pagdating ng panahon, tumatalikod. Amen? Nakakita ng oportunidad, ipinagpapalit kung saan-saan ang kanilang pananampalataya. Amen? Akalain mo, pagpalit mo sa santo ang pananampalataya mo. Be still at mahalin po natin. Mahalin po natin ang mga pastor natin. Amen? Hindi po biro yung inaabot nilang pangungutya. Hindi po biro yung inaabot ng problema. Gabi na lang. Amen? Pinapanalangin pa kayo. Tayo, sarap na ng tulog natin. Pero sila, ako, hindi ako masyado natutulog. Nag-duty ako ng gabi. Amen? Yun nga lang ang advantage ko, nakakapanalangin ako na maayos. Kaya po, ang gusto po natin matapos yung building na nandoon. Huwag po lang natapos yung building. Sana natapos yun na may pag-ibig. Tapos yun na accomplishment. Hindi pinagmalaki ng isang tao. Hindi pinagmalaki ng dalawang tao. Kundi ipinagmalaki ng may Panginoon. Siya yung nagpatapos dun sa building. Kaya nga po yung building namin dun sa Lourdes, gawa na sa isip. Pastor Risa, di ba? Gawa na Up and down ba, Pastor? Amen. Hindi pa naman tapos si Lord. Marami pang gagawin ng ating Panginoon. At salamat po muli sa mga parang lalo sa pastor niyo. Siya po yung lagi kong tinatawagan pag mabigat na dito. Gabi ba, Pastor? Ako yung lagi kong tinatawagan na salamat din po sa aking nanay, tatay, na laging nakasuporta. Kapag may inang away sa akin, sila agad yung susugot. Ay, hindi mga na. Sarap na.
meron kang nanay, tatay na protektado ka. Sabi ko sa kanila, kaya ko to. At salamat sa mga pastor po na kasama namin na naglilingkod, lalo-lalo siyempre kay Pastor Ron sa kanyang pamilya. Na alam ko, suportado lagi ang kapas. Na alam ko, maliliit pa kami, hindi na kaya kami lumaki kami konti. Lumaki lang kami konti kay Pastor Ron. Amen. Pero mula noon, hindi niya kami iniwan. Be still. Saan man siya makarating, yung puso niya, kapag tumawag lang si Pastora Daisy, si Pastor Plan, ako hindi ko masyado natatawagin eh. Amen. Pero always available. Kaya po, tandaan po natin, last lang po, bago nyo ibigay yung ibibigay nyo sa ating Panginoon, kagaya nung babaeng nagbigay ng 2 lepta, yung binigay niya, punong-puno yun ng pag-ibig. Wag lang yung 20 pesos na bili mo, tapos wala na. Walang halaga, hindi yun ma-recognize ng ating Panginoon. Pero tingnan mo yung dalawang lepta yung binigay, di ba? Compliment pa yung ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kanya. Diba? Kahit mula noon hanggang ngayon, pinapangaral yung ginawa ng babae. Dahil nga, ibinigay niya yung 2 leptang iyon na may pag-ibig. Purihin po ang ating Panginoon, palakpakan po natin. Tayo at magbigay para sa gawain po ng ating Panginoon habang ginamit ko maragas ang pagpapan. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagka sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Dumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Dumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. Rumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking nakamtan na. God, we praise and thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kalugad ko, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, na kayo po nawa ang magbalik na siksik, liglig at maapon, Panginoon, sa mga kamay na ginamit po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa ika-6 na anibersaryo po ng parang JCTR, Panginoon, sa lahat po ng mga bumubuo, Panginoon, ng mga tagumpayan sa likod ng katagumpayan to ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa mga nagkaloob, Panginoon, kayo na po nawa palagi ang mag-ingat sa kanila at ibalik ito ng siksik, liglig, maapon. Maraming salamat po. Ito po dalangin namin sa tangang pangalan ng Jesus. Amen. Doon sa bawat buhay natin. Amen. Di po tayo pababayaan ng Diyos sa ating laban. Amen. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen. Ay pinangako niya sa ating malingkod. Amen. Na sino masusumpa sa atin ay susumpahin ng Diyos. Ang nagpala sa atin ay pagpapalain ng Panginoong Yesus. Amen. Kaya huwag tayong mag-focus, amen, sa mga apo ni Judas. Amen. At hanggang ganyan ang gawain, mayroong mga abo si Judas. Amen. Mahalaga, amen, nasa paanan tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Talagang ganyan. At mabuti ang ating Panginoong Yesus. Amen. Narito ang kapas, nariyan ang parang, amen, 100% na susuporta po sa inyo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Lesson lang yan. Nakikita, amen, ng GCT kung paano tayo nagmamahalan sa bawat buhay natin. Amen. So, walang iwanan, walang laglagan, walang kundi tayo magmahalan sa bawat isa sa atin. Amen. So, purihin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po, magbe-briefing po ng konti ang ating pong Bishop Mario para po sa ating pong congregation. Salamat.
Praise God at magandang hapon po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang malakas ang Diyos. To God be the glory. Maraming salamat, Pastor Ron. Tama po yung sinabi nila. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Sapagkat po ang kanilang puso ay open po sa atin. Pasimula pa lamang. Kaya naniniwala ako na ang Diyos ang isang gagawa ng kaparaanan ng pong ating dadaanan sa buhay natin. Nandyan lang si Kristo. Amen po ba? At susuporta ang co-pastor natin, JCTR, at ngayon po ay ating kapatid na si Pastor Ron. Tama ba, Pastor? Kaya maraming salamat, Pastor. At sana isang araw ikaw rin ay makasama namin doon sa church. Kailan kaya yun? So maraming po salamat, higit po sa lahat. Pastor, happy birthday. Ba't walang bumati kay Pastor? Kasi po kami mag-asawa, nakapokus doon sa anniversary niya, kaya hindi namin nabati ng umaga. Buti po nung pumunta siya sa church at pumasok po dun sa opisina, may opisina po yung church ng Kapas ngayon. Kaya yun po sabi ko, Pastor, happy birthday! Kaya yun po doon ko lang nabati kasi nakapokus kami kung paano ang anniversary niya. Kaya kami dalawang mag-asawa, nandun po yung paggabay po namin sa kanilang mag-asawa sa ministry. At higit sa lahat, nandyan ang Kapas. Batiin naman ninyo si Pastor. Birthday, Pastor! Pastor, ilang taong ka na? 20 20. Bata pa. times 2. 80, 40. Wala na bang bawas yun? So maraming salamat, Pastor, sa iyong pagtitiis at pagbabata. Bagamat minsan zero balance ka doon sa unang charge mo, pero hindi pinayagan ng Diyos, kundi patuloy na ang Diyos ay nagbigay ng tamang tao para sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga tagaparang. Amen. Umulat bumagyo, lumubog man kayo, ay nandun pa rin ang pag-suporta ninyo sa inyong pastor. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. At silang mag-asawa, nandun po yung pagsuporta. Nakikita naman ninyo kung paano siya sumuporta din sa inyo. Give and take lang. Amen po ba? At higit po sa lahat, maraming salamat. Nandito lahat ang mga tiga-Kapas. Sabi ko nga kanina kay Pastora, itong linyang ito ay puro Kapas. Ay nandun po sila lahat eh. Iilan lang siguro ang nawala sa Kapas, siguro mga 10 person lang. Pero alos nandito po sila. Kung kami ay 70 o 80, nandito po yung 70, ay nandito yung 60, ay yung 10 yung wala. Tapos ngayon dalang mga kamay ng tiga-Kapas. Sige po. Yan. Huwag kayong magtamad na magtaas ng kamay. Sabi nga, ang tamad ay huwag kumain eh. Amen! Pagtaas lang ng kamay, tamad tayo, paano tayo makakain yan? Kaya maraming salamat, tiga-Kapas, ay hindi po pinabayaan ang ating pastor na suportain dahil alam kong mahal natin ang ating pastor. Amen? Kaya higit po, ako ay nagpapasalamat sa iyo, Pastor. Hindi mo po kayo kilala, pero maraming salamat na pinaunlakan po ninyo yung paganyaya ng ating pastor. Kasi po sila Pastor Blandi, halos po yun, ang opening prayer po yung aking asawa at yung nag-exhortation yung pong aking bunsong anak. At si Pastor Blandi, yan po ang aming pamangkin. Hindi po kami magkaiba-iba. Kaya iisa lamang po ang lahi kay Kristo. Amen! Isang lahi sa laman, isang lahi kay Kristo. Kasama po si Pastoran, kasama po kayo, Pastor. Isang lahi lang tayo kay Kristo. Ang malaga lamang ay mayroon tayong pagkakaisa. Sabi nga ni Pastor, yung tunay na pag-ibig. Amen. Amen po ba? Kaya, dito po sa sinabi po ng Romans chapter 1 verse chapter 12 verse 1, dito po kasi maraming nangyayari dito eh.
Ang sabi nga niya rito, ipamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hayong buhay, banal at kahaya-haya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Amen po ba? Kung ito ay ating titingnan, kaya na minsan hindi maintindihan ng mga Kristiyano ang mensahe ng Diyos dahil doon sa minsan ay marmoring, panonood ng cellphone, nandun sila. Physically present but mentally absent ang nangyayari. Amen? Kaya paano tayo mag-growth sa ating pananampalataya? Sabi ng Panginoon, isang haying buhay. Amen? Be concentrate to hear the word of God. Kasi kung hindi yun mangyayari, wala tayong maintindihan. Pupunta ka rito ungkag, aalis kang ungkag. Amen? So ngayon, upang tayo ay, sabi nga ng panalangin, sa ating paglabas, baon natin ang tagumpay na mula kay Kristo. Amen. Kaya, be concentrate lamang po. Pag nandun na po yung climax ng ating nagme-mensahe sa ating pastor, dalangin po natin, ihanoit ng Diyos ang kanyang labi at ang kanyang salita nagmula sa kanya ay matimo sa ating mga puso. Amen po ba? Kasi kung hindi matitimo ito, kapatid magulang, wala rin nonsense yung anniversary. Kaya kailangan mabusog ang ating espiritu, mabusog ang ating physical na katawan. Tinitingnan ko nga yung pagkain, nagugutom na ako. Kaya lang, maraming bawal. Dahil senior na, maraming bawal. Pero dahil matigas ang ulo, kahit bawal, ang katuwiran may gamot. Amen po ba? Pero hindi po. Ang malaga lang tayo ay nagkakaisa na ibuni ang pangalan ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? O, ready na po tayo bang makinig ng salita ng Diyos? Kaya bago ako umalis sa pulpitong ito, akong binabati ang taga Nueva Ecija, San Antonio, Lourdes, at higit sa lahat, yung pinakamamahal kong Kapas. Amen po ba? Kung wala sila, wala po ako dito. Wala po kami. Kaya, kailangan love one another. Amen po ba? Magmahalan tayo, higit po sa lahat, lalo na ito ay JCTR at ito ay natatag sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kung mayroong mang dumapa, sabi ng Panginoon, Jesus the Resurrection, muli tayong babangon at magtatagumpay po tayo. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon at binibigay ko po sa ating Pastor Roque. Amen, at patuloy tayo, amen, na magdalangin sa bawat isa, magkaisa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi porket marami sinasabi, tama sila. Hindi porket nananahimik ka, talo ka. Amen. So, salamat sa Panginoon at patuloy na ang Diyos, amen, ay napakabuti po sa bawat buhay natin. Amen. Sino pong handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pagpatuloy po natin, amen. Kaya po ipaganda po natin ang ating pakinig, ang ating pong, wag po tayong paistorbo. Wag mo munang kausapin ng katabi mo. Hayaan mo muna siya. Amen. At away-away muna tayo ngayon para sa pagkikinig salita ng Diyos. Amen. I-focus natin ang ating sarili. Amen. Para sa ating salita ng ating Panginoong Hesus. Amen. Yung mga nasa labas, lalo yung mga kabataan, papasukin ninyo kahit nakatayo. Pag concert, kahit nakatayo kayo, maghapon, magdamag, okay lang. Pag sa gawain ng Diyos, ayaw ninyo. Amen. So, tulungan tayo ng ating Panginoong Hesus. I-welcome po natin, amen, ang lingkod ng ating Panginoong Hesus. Ating po kasama sa Cross na Nation at patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa iba't ibang pangmaraan ng ating Panginoong Hesus. Siya rin po yung nagme-mentor sa amin, amen, at ipanalangin natin. Kasama ko po siyang pupunta ulit sa Socorro, sa Mindanao sa 16 to 28 po ng itong February, amen, para po sa Bible School po doon. Amen. At mag-ministeryo po kami doon. Ipag-pray nyo po kasi February na naman, yung alon na naman ng tag-isang building. Pero ang mahalaga, mamatay kay Kristo pag ginabang. Amen. Pero wag muna ngayon. Pero mabuti ang Panginoon. Amen. So, sa bawat buhay natin, welcome po natin ang the man of God. Amen. Ating pong kapatid. Amen. Kapwa manggagawa, patuloy na nagme-mentor sa amin sa Cross the Nation. Amen. Lagi po tinatawagan, Pastor Ron Mark Mariano.
Special po tayo. Kasi nakapamalaki dyan. So, salamat po sa Panginoon at tawag ito, siguro hindi naman po ako iba sa inyo sa mga tiga dito, ano po? Dahil gaya ng sinabi ni Pastor Jay ay mga bata pa lang ay nasa gawain na tayo ng Panginoon, mga kabataan. At ako nga po'y nagpapasalamat sapagkat sila ay nagsipagpastor at kumakaharap sa mga challenge. Kasi yun ang patunay na kasama mo ang Panginoon. Kung walang sasalungat sa'yo, hindi mo masusubok ang pagsama ng Diyos sa iyo. Meron pong isang empleyado na dismayado sa kanyang pagiging empleyado. Kaya isang gabi ay nagaya sila ng kanyang mga barkada upang makalimot dahil sa trabaho. At sa kanilang pagkukwentuhan, habang nagkukwentuhan sila, ay napagtripan nila na manood ng boxing. At habang sila po'y nanonood ng boxing, ay hindi dumating yung kalaban ng isa. Kaya itong empleyadong dismayado ang lumaban. Dahil sawa na siya sa buhay niya siya na lang ang lumaban. Ang problema, nanalo siya. Yun ang problema niyang malaki dahil nung nanalo siya, naiuwi niya yung premyo. Ang problema, 2:00 na ng madaling araw. Pag uwi niya, yung asawa niya tulog na. Pero nagising dahil sa kanyang pagdating at kalanguhan. At nung gumising yung kanyang asawa ay nagdidiwara, nagalit. Bakit ngayon ka lang? At kaya pinaliwanag nung lalaki ang kanyang sitwasyon. Huwag ka nang mag-alala, darling. Kasi meron akong dalang premyo para sa'yo. So yung kanyang napanalunan sa boxing, kung saan siya ay nabugbog, pero nanalo naman siya, ay ibinigay niya sa kanyang asawa. At dahil daw walang kahirap-hirap yung asawa niya, nagkapera. Ang tawag po doon ay more than conqueror. Yung lalaki ay conqueror, pero yung babae ay more than conqueror. Okay, walang kahirap-hirap. So gusto ko pong maintindihan ninyo, ang paggaling ko sa Diyos, walang kahirap-hirap pagka hindi mo sineryoso. Pero pag sineryoso mo, sa umpisa mahirap hanggang dulo. Akala ko nung una, hanggang umpisa lang. Sabi ng matatandang pastor, sa umpisa lang yan. Pero mukhang tumatanda na si Pastor Planty. Di ba? Pero marami pa rin palang pagsubok sa pagpapastor. Hindi pala madali ito. Bakit pa pinasok natin to? Kung nalaman ko lang nung umpisa na ganito ang pagpapastor, baka hindi ako nagpastor. Kung alam ko lang na ganito ang magiging kalagayan ng isang pastor at kakaharapin niya bawat araw, habang ang mananampalataya natutulog, tumutulo ang laway at naghihilik, hindi pala dapat kami nagpastor. Nag-artista na lang sana kami. Pero may purpose si God At yun yung tema ninyo, yung purpose ni God. Ako po ay babiyahe sana bukas ng gabi papuntang Samar, pero na-delay yung flight namin at Martes na ang aming flight. Babalik ako ng February 11 at aalis ulit ng February 16 papuntang Mindanao. March, magpapahinga dito sa Nueva Ecija dahil sa mga gawain. April, babiyahe ulit ng Samar at saka ng mainland Mindanao. May, babalik ulit dahil sa eleksyon. Okay, at June, babiyahe ulit. Ganun lang ang buhay. Ngayon, wala ba kaming problema? Sa amin ng mga tiga Mindanao at mga tiga Samar, siguro marami kayong pera, no? Biyahe kayo ng biyahe. Sabi ko, marami talaga. Marami. Marami kaming problema, kaya iniiwanan na lang namin. Maraming problema sa church, mga kapatid. Yung pagdami ng tao, pagdami ng problema. Yung paglaki ng gawain, paglaki ng responsibilidad. Hindi pala ito biro. Nung nag-umpisa ako sa ministry, ako po ay 17 anyos, nag-full-time ako sa pagpapastor, ako po ay 21 years old. At na-destino kami sa Nueva Ecija mula sa Tarlac. Napunta po kami ng Nueva Ecija. Ang baong ko lamang pong pera ay 1,700. It was 2009, November 30, Bonifacio Day. At nanghiram ako ng truck doon sa kaibigan namin na tiga TSU rin na kasama namin.
At meron kami ng truck para ilipat kami sa Nueva Ecija. Ang mga gamit namin ng aking may bahay ay mga nakakarton lang. Yung karton ng Marlboro. Nakalagay pa doon sa malaking karton, Marlboro. Wala. Hindi ko alam saan pupunta yung gawain na yun. So dala-dala ko ay 1,700. Inupa ko ng bahay, 1,500 yung aking upa doon sa bahay. Number 100, Pacuruman Extension, Barangay Barrera, Cabanatuan City. Tinandaan ko yun sapagkat sabi ng Panginoon, ang bawat tungtungan ng iyong paa ay mapapasa iyo. Kaya tinatandaan ko yung mga tinutungtungan ng paa ko eh. Tingnan nyo nga yung tinutungtungan ng paa ninyo. Kaya tinatandaan. So, natira sa akin ay 200. Yung 200, pinili ko ng bona, nagatas ng aming panganay na anak, 180 pesos, 400 gram yung nakakarton. So, natira sa akin ay 20. Pag-uwi ko ng bahay, sabi ko sa asawa ko, uso yung korneto. Ito ang 20 mo. Yun na lang ang natira. Meron akong dalang mountain bike na dala-dala ko sa Cabanatuan dahil yun ay mountain bike ko nung ako ay pinatapa. Dala-dala ko na. Kaso nung wala pa kami isang linggo sa Cabanatuan ay ninakaw. Araw-araw may gulo doon sa lugar na pinuntahan namin. Parang hindi ako umalis ng Tarlac kasi ganun din yung kinalakihan ko. Tiga San Juan po ako sa Matadero, sa Tarlac City. So sanay din sa gulo, magulong buhay. Kaso lang sa loob ng 6 na buwan, wala po akong trabaho. Ang aming pong pagkain ay the same yesterday, today, and tomorrow. Kinakain. Kung pag-uso ang sibuyas, ang asawa ko hindi kumakain ng sibuyas, pero sibuyas ang niluluto ko. Nagluluto ako ng sibuyas na may itlog sa umaga, sa tanghali, itlog na may sibuyas, sa gabi, sibuyas na may itlog ulit. Ganon yung ministry. Pero bawat gabi ay iniiyak ko sa Panginoon. Lord, ikaw ang tumawag sa akin dito. Dumating yung point, yung aking panganay na anak ay nagkasakit. Wala kaming pampa-ospital. Wala kaming kakilala. Sinong lalapitan ko? So, ang ginawa ko na lang, halos 1 linggo na yung anak namin na may sakit. Halos mamatay na, iba na yung kulay. Dumudubi, nagsusuka, payat na payat. Kinuha ko sa kanyang ina, dinala ko sa lugar na pinagtitipunan namin. Napakaliit ng punon, abot kamay ang lahat. Napakaliit. At itinaas ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kukuhanin mo yung anak ko, kuhanin mo na. Pero kung bubuhayin mo, buhayin mo. Sapagkat hindi na po namin kayang makita ang ganito ito. Yung mga kamag-anak ko, nabalitaan nila yung buhay ko doon. Sabi nila, ano ka ba? Nasisiraan ka ba? Umuwi ka dito sa atin, meron ka maayos na lugar, natatahanan. Pero sabi ko, hindi. Naintindihan ko kasi yung purpose ng buhay ko. Ang mabuhay ay kay Kristo, sabi ng mga mananampalataya, ang mamatay ay, Pastor, ikaw na lamang. Bakit idadamay mo kami dyan? Di ba? So, once you realize your purpose in God, walang demonyo sa impyerno ang makakapigil sa'yo at makapagpapahinto ng layunin ng Diyos sa buhay. So, it was almost 15 years ang lumipas. 15 taon ang lumipas, mga kapatid, mula po doon sa napakaliit na lugar na aming kinaroroonan. Ay gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Mula sa Cabanatuan, ang gawain po ay nagsanga-sanga na sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija. Sa 4 na distrito ng Nueva Ecija ay may mga churches na naitanim hanggang sa Manila, hanggang sa Samar, and this year, our goal is to plant another church in Mindanao. Pero kapag babalik ako, looking back, 15 years ago, parang imposibleng mangyari. Naranasan po namin ang iba't ibang klase ng paghihirap. Lahat ng pwedeng itinda, tinitinda namin para mag-survive sa gawain ng Diyos. Hindi madali. Nung nakikita ng mga tao ngayon sa Nueva Ecija na kung maayos ang aming kalagayan, maganda ang gawain, hindi nila alam ang pinanggalingan at pinagmulan. Purpose. So your team is pursuing the purpose of God in your life. Gumawa po ako ng mensahe para dito. At pinagsikapan ko na mapagbuti yung mensahe na ito. Dahil gusto nyong mangyari ito sa buhay ninyo eh. So gumawa ako ng message mula dito sa Genesis chapter 1. Kaso lang, habang nakaupo ako dyan, ewan ko kung nararamdaman ninyo. Na meron tayong higit na dapat gawin maliban sa maintindihan ang layunin ito.
Ang aking message ay manggagaling sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. And God created man in His own image, male and female, and He blessed them and He told them to go replenish the earth, be fruitful, multiply, replenish the earth. Lahat po ng ito mga kapatid ay original design ng Diyos na binigyan ng kalakip na talata sa Bagong Tipan, Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. You go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and lo, I am with you, or teaching them to obey everything I have commanded you, and lo, I am with you always. So in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ay kaparehas ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Yung original intention ng Diyos na ang kanyang nilikha ay kalatan ng ang buong daigdig, ay gusto niyang gawin ngayon, kaso lang hindi na kagaya ng Genesis chapter 1 dahil ang tao ay nagkasala sa Genesis chapter 3, kundi ngayon ay restoring ang gustong gawin ng Diyos. I-restore, iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng dakilang atas. Pero ang dakilang atas ay magagaling kapag naiintindihan natin yung dakilang utos. What is the Great Commandment? So that we will be able to do the Great Commission. The Great Commandment is you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all of your strength. And this is the first and great commandment, sabi ng Bible. Ngayon, madali po itong maintindihan mga kapatid. Naglista lang po ako ng 5 letter din na kailangan ninyo para magawa itong purpose na ito. Mula sa Mark chapter 3 verse 13 to 15. Sabi ng Bible, magdamag na nalangin ng Panginoon. At pagkatapos niyang manalangin, verse 13, siya ay bumaba mula sa hill. He went down from the mountain and he called unto him those he wanted. Tinawag niya sa kanya yung mga gusto niya. At pagkatapos niyang tinawag, sabi niya, and he appointed them as apostles and gave them power to cast out demons and do the ministry. So anong kailangan natin? Number 1, you must realize the design of God. There is a design. Merong design ng Diyos. Ano ang design ng Diyos? Meron siyang design sa buhay mo. Maaaring wala kang kaplano-plano sa buhay mo, pero ang Diyos merong plano, meron siyang design. Kaya pala ako ay lumaki sa magulong buhay, lumaki sa broken family, kaya pala ang buhay ko ay naging ganito dahil isang araw gagamitin ng Diyos ng patotoo para tulungan din yung mga taong galing sa brokenness. Para tulungan din yung mga kabataang out of school youths. Para tulungan din yung mga kabataang nalulung sa hindi magandang kalagayan ng buhay at dalhin sila sa landas ng pagbabago. So you will never know that everything that everything that is happening in your life, lahat ng ito ay piniprepare ng Panginoon sa isang disenyo na makalangit na gagamitin mo para sa Kanya. Now, after realizing the design, merong design ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka narito just by accident. Hindi ka narito nang wala lang. Pati problema, dinisenyo ng Diyos eh. Alam niyo po ba, pati problema, dinisenyo ng Diyos at pinahintulutan ng Diyos. Because you will never know that this God is so powerful, so sovereign, kung wala tayong mga sitwasyon at kalagayan. Okay, malalaman mo lang na ang Diyos ay nagpapagaling kapag meron kang sakit. Malalaman mo lang ang Diyos ay nagbibigay kapag wala ka at may pangangailangan ka. Malalaman mo lang ang Diyos ay kasama mo kapag iniwanan ka na ng lahat. You will never know that God is with you hanggat may makakasama ka. Noong 2017, iniwanan kami ng mga tao sa church. Mga dinisciple namin. Tapos na ulit ng 2022, hindi ka nadala. Naulit. Pero salamat na lang at sanay kami lang. Sanay po akong mag-pioneer, sanay akong mag-church planting ng kami lang mag-asawa. Sanay kaming magpuri sa Diyos ng kami lang. Sanay po akong mangaral ng upuan lang nandyan. So wala sa akin, hindi sa akin big deal kung iwanan ako ng mga tao. Amen. Pero ang magandang balita, sa tuwing makikita mo ang iyong sarili na nag-iisa, may pagkakataon ka maranasan ang Diyos na sumasa iyo. Minsan pinapahintulutan niyo ng Diyos para magkaroon ka ng reflection, sino ba ang kasama ko sa buhay? Merong design ng Diyos, and this purpose is designed to be accomplished by you with the help of God. Yun yung design. At kapag naintindihan mo yung design, dapat mo ring maunawaan, mga kapatid, that it requires devotion. Sabi niya, He called unto Him those He wanted to be with Him. Sabi niya sa Mark chapter 3, verse 13 to 15, para makasama niya. Our first calling ay hindi humayo. Mangaral, ang ating unang tawag sa Diyos ay makasama siya. Sapagkat ang pagtatagumpay sa gawain ay wala sa husay, galing, abilidad ng sinuman.
Ang sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might nor by power but by the Spirit of God. So kahit gaano ka kahusay, kagaling at gaano karami ang iyong resources o mga kasama mo, kapag hindi ka sinamahan ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Kaya nga kinakailangan mo matutunang maniwala sa Diyos na naniniwala sa iyo. You must learn to believe in this God who believes in you. Sa Diyos na naniniwala sa iyo. Kasi maraming tao hindi lahat maniniwala sa iyo eh. Hindi lahat bibili ng idea mo. Hindi lahat susuporta sa iyo. Kahit sabi niya sa iyo, Pastor, narito lang kami. Kahit anong mangyari, dalang-dala na po ako doon. Dalang-dala na po ako doon. Kung ako lang po ay naniwala sa mga pangako na pa ako, nakapagpatayo na po kami ng gusaling 3 palapag. Sa dami ng mga pangako na pa ako. Kaya nga, you don't dwell on people's promises. Dapat doon ka mananahan sa salita ng Diyos. So you devote yourself. Tatandaan natin lagi na ang layunin ng Diyos ay nagaganap lamang sa pamagitan ng kanyang pagsama at pagkilos. Siya ang may design eh. Siya ang may plano. You will never know kung paano ito lalakaran hanggat hindi kanya sinasamahan. Kaya kinakailangan italaga mo yung sarili mo doon sa design ng Diyos. Sa design na yun ng Diyos. And then, after having that devotion, mapakahalaga na ito ay i-desire mo. You must have the desire. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is He who works in you and gives you the desire. Siya ang nagbibigay ng desire eh. Ang Diyos eh. May mga pagkakataon sa buhay natin na wala tayong ganang gawin yung pinapagawa ng Diyos. Hindi dahil mahirap, hindi lang, dahil mahirap eh. Dumarating yung punto ng buhay natin na hindi natin maintindihan yung ating nararamdaman. Bilang mga pastor, magiging totoo tayo, may mga pagkakataon na natempt na tayong sumuko, ito. Pero si Lord, nagbibigay ng desire. At lagi mong hahanapin yung Lord, give me the desire. Dahil na kapag ang mga panahon na wala ka ng panasa-nasa. Parang ayaw mo na, parang gusto mo na lang bumalik dati sa trabaho mo. Ako nga eh, naisip ko nga nung mga nag-alisan yung mga tao sa amin, since 2007, sabi ko, Lord, wala ka namang plano sa akin. Kung wala ka ng plano sa akin, balik na lang po ako sa Tarlac. Uwi na po kami sa Tarlac. But there was midweek service. Wednesday night, nandun kami sa 3rd floor sa church. At habang kami nagbi-midweek service, kinausap ko ang Panginoon, Lord, kung wala ka ng plano sa akin, kasi ito nangyari sa ministry, baka talagang hindi ako tinawag dito. Uwi na lang po kami sa Tarlac. Pero very, very, very clear sa akin ang pangungusap ng Panginoon. No. Sabi niya, meron ako itinuturo sa iyo eh. Lord, ano po itinuturo sa akin? You must learn to live a life that is less of you and more of me. Because the ministry is not about you, it's about me. The battle do not belongs to you, it belongs to me. Kanya lang sa maraming pagkakataon, nakalimutan mo ako eh. Nakalimutan mo ako at ako po ay guilty doon sa maraming pagkakataon, nakalimutan ko ang Diyos. Isipin nyo, napakabata ko kung saan ako nakarating. Kung saan ako nakapagsalita. Ilang conference, kung saan conference ako iniimbitahan. Kung saan ako nagtuturo. Sa murang edad. So, nakalimutan ko, hindi pala ito tungkol sa akin, ito pala tungkol sa Kanya. Kaya huminga ko ng sorry kay Lord. Lord, sorry. Hindi ko nagampanan ang aking tungkulin sa paraan na nais mo. Patawad po, Lord. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, pagbubutihan ko na po. Mabuti na lang ang Diyos ay laging may pagkakataon. Amen. Amen? Amen. So once you have the desire, you must ask for a direction. Kinakailangan merong direction. Ano sabi ng Panginoon sa mga disciple o sa mga tinawag niya? He called unto him those he wanted. The word wanted is the word likes. Yung salitang wanted ay yung salitang gusto. Kaya ka narito kasi gusto ni Lord. Kaya hindi mahalaga kung ayaw ka ng katabi mo. Ang mahalaga, gusto ka ni Lord. Amen. Amen? Hindi nakadepende sa katabi mo ang layunin ng Diyos. Nakadepende sa Diyos. Kaya ka narito kasi gusto ka niya. At sabi niya, He called unto him those he wanted and appointed them to be with him. To go, cast out demons, heal the sick, and advance the kingdom of God. So merong direction mga kapatid. Ang church na walang direction, walang patutunguhan. Tatandaan nyo lagi. Saan ba tayo pupunta after 10 years? Anong klase ng simbahan meron tayo? Ako po ay merong plano for the next 3 years. Binaba ko agad sa mga pastor na pinangungunahan ko. Ito ang plano natin for the next 3 years. And for the next 10 years, ito ang ating plano. To plant 1,000 churches. 1,000 churches ang aking planong itanim sa darating na mga taon ng buhay ko. Bago ko dumating ng 50, at least pagdating ko ng 50, ayaw ko na sanang bumiyahe-biyahe. Mag-stay na lang ako sa tumba-tumba.
At may fish pan, di ba? Kapag pumunta kayo doon, mga tiga-Kapas, mga tiga-Lourdes, mga tiga dito sa Concepcion, punta kayo, sabihin nyo kaagad, magpapakatay tayo ng pinatabang buya. Amen? Oo, nandiyan yung mga bisita natin galing sa Tarlac. Anong gagawin namin, Pastor? Katayin ng pinatabang buya. Di ba? Kaya sa oras na ito, habang malakas pa ako, sinusulit ko. Pero sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 9:24 hanggang 27, hindi ako sumusuntok sa hangin na walang patutunguhan. No. Meron akong direksyon. Anong hindi na direksyon mo? After 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years ng church, nasaan tayo? Nasaan tayo after 10 years? Nung una akong dumating sa Tarlac, sa Cabanatuan, sabi ko, after 5 years, magla-launch out ako ng disciple na magpapasto. At hindi binigo ng Diyos, after 5 years, nakapag-launch out kami sa Saragossa. Kasi kapag meron kang direksyon, iginagalang ito ng Diyos. And then, panghuli ay kinakailangan mo maging determinado. You must have the determination. Bakit? Kasi hindi magiging madali eh. Nalaman mo na lahat eh. Okay na, ito yung blueprint, ito yung tatahakin natin, ito yung plano. Alam mo na. Meron kang pagsama ng Diyos. Hindi ito magiging madali. Kinakailangan mo maging determinado. Amen. Na kahit anong mangyari, kahit nag-iisa ka na lang, itutuloy mo pa rin yung pangarap na nilagay sa iyo ng Diyos. Amen. Walang gustong maniwala. Nagtuturo ako sa isang Bible college. Sabi ng mga kasama kong professor, talaga naman, no, si Pastor, napakalaki ng pangarap, 1,000 churches. Walang gustong maniwala. Walang gustong bumili. Eh ano, tuloy lang ako. Ngayon, at least ay lagpas na kami sa 10. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko sa mga kasama ko, 990 na lang. Konti na lang. 990 na lang. Huwag mo tingnan yung mahirap, tingnan mo yung madali. Kasi tayo, nakatingin tayo lagi sa negatibo. Pansinin po ninyo ang mga tao na i-program sa pangit at negative. Amen? Kapag ka nakita mo yung sarili mo, tinitiyan mo agad bakit. Pag kulot ng buhok mo, sabi ko, ang kulot-kulot ng buhok ko, papa-straight ko. Pero mapunta ka sa ibang lugar na straight ang buhok na, nainis sila, straight ang buhok ko, papakulot ko. Diba? Pagka maitim ka, kagaya ko, sabi ko, ang itim-itim ko, nakakainis. Pumunta ka sa ibang bansa, gusto nila umitim. Bakit? Nakaprogram tayo sa negative. Pansinin po ninyo, pag masakit ang ulo ninyo, papasok ko pa lang sa church, ang daya mo nang nasabihan, masakit ang ulo. Pastor, masakit ang ulo. Tumahimik ka, masakit ang ulo. Di ba? Pero kapag magaling ka, hindi ka pupunta sa church, Pastor, magaling ako eh. Wala akong sakit ang ulo. Walang ganon. Kaya nga, the same application, ang ginagawa mo pag wala kang pera. Pag wala kang pera, ang dada mo. Tumahimik kayo, wala kang pera ha. Di ba? Pero kapag ka ikaw ay may pera, ang tahitahimik mo. Hindi ka bumubulat. Di ba? Hindi ka nagsasalita pag meron kang pera. Amen? Kasi na-program tayo sa negative. Hindi na-program sa positive. Kinakailangan dito. Pansinin niyo yung mga millennial, yung Gen Z. Ako, bahagi ako ng millennial eh. Yung mga kabataan ngayon, meron ng Gen Z, at meron pang Alpha, meron pang Alpha Beta, di ba? So, pansinin niyo yung mga generation ngayon, mabilis ma-discourage. Kaya nga ang dami na depressed at nawawi sa anxiety at suicidal tendency. Bakit? Mabilis silang sumuko, gumiba. Hindi nahirapan sa buhay eh. Instant ang lahat eh. Tayo, para makanood doon, nakikinood pa tayo ng TV. Di ba? Sino siya nakakabot ng TV malaki? Ginaganon pa, di ba? May mga sapatos sa ilalim. At yung pagtapos manood, sinasarado. Di ba? Sino hindi na nalabutan yun? Di ba? Sino nakaabot magtimpla ng kape, nagbubusa? Sino nakaabot na madaling araw pupunta sa bukid para magtabas ng damo? Tinabutan ng mga kabataan eh. Kaya mabilis sila ma-discourage. Hindi tayo dapat ang ma-impluwensya ng panahong ito. Dapat tayo ang mag-impluwensya sa panahong ito. You have to be determined. Not just to start the ministry, not just to run the race, but to finish the course. Sabi ni Paul sa Acts chapter 20 verse 24, "Datapwat hindi ko iniibig ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Matupad ko lamang ang aking tungkulin na tinanggap sa Panginoong Jesucristo." Ano yun? Ang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. So there are twin calls sa ating lahat. Pagka inaral natin ito, Genesis chapter 1, at saka Matthew chapter 28, at saka Mark chapter 3, twin call. Kambal na tawag sa atin ng Panginoon. Purpose. Number 1 is to follow Christ. That's the number 1, to follow Christ. That's the first purpose of your life.
Huwag tayo ang susunod sa mundong ito. Binasa kaya ni Bishop Mario. Sabi niya, by the mercies of God, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, as your reasonable act of worship. How? Paano natin i-offer yung ating mga sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kaaya-aya sa Kanya bilang ating mga karampatang pagsamba? Verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to know what is the perfect pleasing will of God in your life. Huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba ka ng pag-iisip upang iyong mapagtanto kung ano ang lubos at kaaya-ayang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ano ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Hindi mo ito maintindihan sa labas. Maintindihan mo ito pag sumunod ka kay Kristo. Habang ikaw ay sumusunod kay Kristo, lalong lumilinaw, lumiliwanag sa iyo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo. So the first call is to follow Christ. That's the first call. Sumunod kay Kristo. Sino ang sinusundan natin? Huwag ka nang mag-imbestiga pa na kung ano-ano. Tingnan mo na lang yung postura mo at mahahayag kung ano ang sinusundan mo. Tingnan mo yung Facebook wall ng iyong ka-churchmate, makikita mo kung ano sinusundan niya. Diba? Alam niyo po, sa church, isa pang bagay sa pagiging determinado, makaka-discourage sa inyo kapag kinumpara ninyo ang church niyo sa ito. Avoid comparison. Avoid comparing your church with the other church. Dahil bawat church ay unique sa Diyos. Unique sa Diyos. Bawat iglesia ay merong kanya-kanyang pagkatawag. Kami po ay tinawag ng Panginoon ay sa mga laylayan. Inaabot namin ang mga nasa laylayan. At ang mga churches namin ay mga nasa sulok-sulok. Okay, ando sa mga this way. Pero effective kami dun eh. Sanay kami sa ganun eh, yung pumunta sa mga lugar na sulok-sulok. Habang nagkukutuhan, nagsusuyuran yung mga tao. At share mo. Nanay, habang naluluyod ka dyan at nagkukutuhan kayo, paano kung mamatay ka, saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Aba, naman, iho. Medyo meron kaming kwan dun eh. Ay bakit mo gagayahin yung mga nasa mall na church? Di ba? Kung kaya, kaya. Kaso lang, magiging ka ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Di ba? So you avoid comparison. But be determined to run your race and finish your course. Amen? Hallelujah. Now, nasabi ko na po sa inyo, mabilis lang, ano? Yan pinipray ko eh. Kaso lang hindi ko masasabi siya ng buong buo. Pero habang nakaupo ako dito, merong isang bagay na dapat tayong matutunan ngayon eh. You are here to celebrate Christ. Nothing else matters but Christ. At the same time, birthday ni Pastor Plandy, purihin ang Panginoon. Isipin niyo, 20 years old na siya. Di ba? Talagang liars go to church. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pero kinakailangan talaga, dinitig lang natin na kalabaw lang ang tumatanda. Okay? So, praise God. Isang bagay na ini-impress sa akin ng Panginoon habang nakaupo ako dito, na kailangan nating lahat. This is not just for the conception chapter, but this is for all of us. As we come to celebrate the goodness and the faithfulness of God on your 6th anniversary, isang makapangyarihang bagay na dapat ninyong gawin ngayong gabi. Meron kang pangarap para sa gawain ito? Si Pastor Mario, si Pastor Jay, may pangarap sa gawain ng Diyos na pinagkatiwala. Ako may pangarap, si Pastor Wilfred may pangarap. Pero ang fulfillment ng pangarap na ito wala sa atin. Alam niyo kung nasaan? Nasa kamay ng Diyos. Ang tanong, paano natin kukuhanin sa kamay ng Diyos? Simple lang. Psalm 100 verse 4 and 5. Ang sabi sa Psalm 100 verse 4 and 5, I will enter in His gates with thanksgiving in my heart, and in His courts with praise. Amen? So that's the key. Ang bawat anibersaryo, mga kapatid, ay pagpapasalamat sa Diyos. At gusto ko pong maintindihan ninyo na merong kapangyarihan sa pagpapasalamat. There is power in giving thanks to God. Tatandaan natin, una, thanksgiving releases the supernatural power of God. Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Nang si Jesus ay nagkaroon ng problema, 5,000 men ang kanyang papakainin. Hindi pa kasama ang mga bata, ang mga kababaihan. Tama?
Lalaki pa lang ang binilang, 5,000. Ang sabi niya sa kanya, mga alagad, saan tayo kukuha ng papakain sa kanila? Sabi ng mga alagad, ay meron lang po tayo dito, 200 denaryo ang nag-offering, 200 lang, 5,000 dumalo, 200 lang ang offering. Isipin nyo, di ba? Ganon kalaki ang problema ng pastor. Yung mga mananampalataya sa loob ng church na di aircon habang sila giniginaw, ang pastor naman ay pinapawisan sa laki ng bill. Bakit? Kasi yung mga mananampalataya ng amen pag naghamon ng pastor, pero para mga Bombay ang pagbibigay hulugan. Isipin mo. Di ba? Pero si Jesus, sabi ng mga disciple, wala po tayong maibibili. 200 denaryo lang yung nag-offering. Walang pera dito. 200 lang ito. 5,000 ipapakainin. Sabi nila, ano ba meron tayo? Ano ba meron? Lumapit si Andres. May daladalang bata. At yung bata, merong baon. Ano ang baon ng bata? 2 isda, 5 tinapay. At yung bata na yung kinausap ng nanay bago pumunta doon sa crusade. Ang sabi ng nanay niya, anak, pupunta ka doon sa Bible study ni Jesus. Dadalo ka sa crusade ni Jesus. Ito ang baon mo. 2 isda, 5 tinapay. Kainin mo yan mamayang tanghalian, ha? Huwag kang mamimigay. Di ba ganun yung mga nanay? Amen? Anak, kainin mo yan, ha? Huwag kang mamimigay. Amen? Pero yung bata, nung siya'y dumalo sa gawain ni Jesus, nabuksan yung kanyang kaisipan na meron akong dapat maging bahagi sa gawain ito para ang gawain ito'y sumulong sapagkat sa gawain ito may plano at layunin ng Diyos. Amen? Amen. Maganda po, gutom kayo mamaya kasi masarap daw yung pagkain eh. Nagpiprepare po ako ng boses kasi 6 na araw na crusade sa Sama. Gabi-gabi mga araw po ako eh. Kaya nilalaserma ko lang. So, binigay kay Jesus yung 2 isda at 5 tinapay. Nakakita niyo ba si Jesus na nagreklamo? Sabi niya, Ama, ginagawa ko yung pinapagawa mo eh. Pero pambayad ng rent ng building, wala kami. Ano ba yan? Lord, sumusunod ako sa kalooban mo, pero paano ba to? Ako ba mag-aabono? Karamihan ng pastor, miyembro ng abono party list. Di ba? Abono dito, abono doon. Kaya nga yung mga sinusuot namin, maganda lang. Pero ang totoo, kami ay mga obigay-ni. Puro obigay ni sister, obigay ni brother, obigay ni brother. Amen? Si Jesus, kinuha niya, John chapter 6, verse 11. Kinuha niya yung 2 isda at 5 tinapay at pagkatapos nagpasalamat. Basahin ninyo. John 6:11. Nagpasalamat siya. Hindi siya nagreklamo. Nagpasalamat siya. At pagkatapos magpasalamat, sinabi niya sa mga alagad, ipamahagi ninyo hanggang gusto nila. You give the people as much as they wanted. Hanggat gusto nila, bigyan ninyo. Nagulat yung mga disciple kung ikaw ay kasama sa 12 disciple. Binigay sa iyo yung tinapay at saka yung 2 isda, ibabahagi mo sa 5,000. Ano kayang reaction ng mukha mo? Di ba? Sabi nila, di ba? But they follow Christ. They follow Christ. At habang ito dinidisipline nila, nagulat sila, hindi nauubos. Hindi nauubos. Hindi kalooban ng Diyos na maubusan ka. Kung marunong kang humarap sa Kanya bago ka humarap sa tao. Yung mga disciple ay naunang humarap kay Kristo bago humarap sa tao. At si Kristo ay naunang humarap sa Diyos bago sa tao para magpasalamat, hindi magreklamo. That's the power of thanksgiving, mga kapatid. John chapter 11, si Lazaro namatay, 4 na araw ng patay. Yung mga tao nagreklamo na nga, pati nga si Marta eh. Sabi, di ba, Lord, kung narito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko eh. Pero sabi ni Lord, relax ka lang, chill. Di ba? Mag-alala, relax. Di ba sinabi ko sa inyo, kung sasampalataya kayo, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tara doon, kung saan nilibing, pinuntahan nila. 4 na araw lang. Ano sabi niya sa mga tao? Tanggalin niyo yung harang. Sabi ng mga tao, mabaho na po. Siguro lahat ng mga tao ito walang bilib. Tanggalin niyo yung harang. Basahin ninyo, nasa Bible ninyo. John 11:41. John 11:41. Ano sabi ng Bible? Si Jesus Christ ay nagpasalamat sa Diyos. At ang sabi niya, Ama, salamat sapagkat lagi mo akong dinirinig. Isipin mo, hindi pa siya nagpe-pray, pero nagpasalamat na siya sa Diyos. Sabi niya, Ama, salamat, lagi mo akong pinakikinggan. Alam mo ba, pastor, alam mo ba, kapatid, na lagi kang pinakikinggan ng Diyos? Amen. Kahit hindi ka pa nananalangin.
Sabi ni Jesus Christ, Ama, salamat at lagi mo akong pinakinggan. At pagkatapos niyang sabihin ng panalangin ito ng pagpapasalamat, ay nanalangin siya ng pinakamakapangyarihang panalangin sa balat ng lupa. At pinakamaikling panalangin na pwede mo maipanalangin. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Amen? That's the power of thanksgiving. Pag marunong tayo magpasalamat, hindi lang dumarami ang tinapay at ang isda. Hindi lang merong supernatural provision ng Diyos. Pag marunong tayo magpasalamat, pati patay, kayang buhayin ng Diyos. Hallelujah. That's the power of thanksgiving. It releases the supernatural power of God to manifest. Dati reklamo ako ng reklamo. Eh nabasa ko sa Jude chapter 1 verse 14 to 16, ang mga nagreklamo pala, pinapatay ni Lord. Pinapatay ni Lord. Diyos ko po, Lord. Munti ka na ako na mapakros. Pinapatay pala ni Lord yung mga reklamador. Basahin ninyo. Jude chapter 1 verse 14 to 16. Kaya huwag tayo magreklamo, sabi ng Bible. Sa aklat ng Pilipos 2:14, do everything without complaining. Do everything without complaining. Without complaining. Why? Because thanksgiving releases the power of God. Amen? It releases the power of God. Second, thanksgiving restores life. Naalala niyo sa Luke chapter 17 verse 11 to 17? 10 ketongin tumawag kay Kristo. Jesus! Jesus! Mahabag ka sa amin. Ano sabi ng Panginoon? O sige, pasuri na kayo sa mga pare. At habang sila naglalakad, yung 10 ay nagsigaling. Pero isa lang ang bumalik. Yung dayuhan. Amen? Samaritano. At nang siya bumalik kay Kristo, siya nagpatirapa at nagpasalamat. Nagpasalamat at nagpatirapa. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, nasa Bible ninyo, Luke chapter 17, verse 11 to 17, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi baga 10 ang gumaling, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik, kundi ang dayuhang ito para magpasalamat? Kaya sabi niya sa Samaritano, sinasabi ko sa iyo, humayo kang payapa, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Anong ibig sabihin pinagaling ka? Yung salitang pinagaling ay save sa Ingles. At yung salitang save sa original na lingwahe ay nakumpleto ka. Your faith made you complete. Dahil yung pananampalataya mo ay nahayag sa pagpapasalamat. Yung mga taong reklamador, walang pananampalataya, kaya sila nagreklamo. Hindi sila naniniwala na ang pangako ng Diyos ay darating, mangyayari ang mga sinabi ng Diyos. Pero itong lalaki ito, yung siyam, gumaling sila eh. Kaso lang hindi na kumpleto. Alam niyo po kasi yung sakit nila, ketong. Yung ketong po kasi, yan ay skin disease na kakainin niya ang iyong laman, ang iyong balat. Ibig sabihin, kung nagsimula dito ang ketong mo, uubos ang tenga mo. Kung nagsimula sa bibig, lalo na sa mga chismosa, mauubos ang bibig mo. Eh wala pong gamot sa chismosa, kahit pumunta ka sa anong butika. Lalo na sa simbahan, ang daming chismosa. Ha? Sana uli na sila ng Lord. Amen? Now, sabi ng Panginoon sa lalaking ito, kinumpleto ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang siya gumaling, naibalik ang tenga niya. Naibalik yung sangkap ng pagkatao niya na nawala dahil doon sa karamdaman. You see, that's the power of thanksgiving. Pag marunong tayo magpasalamat, God can turn it around. What the devil meant for evil in your life. Ano mang ginawa ng kaaway para sa iyong ikasasama, kaya ng Diyos pihitin sa iyong ikabubuti. At ano mang ninakaw ng kaaway, God can restore everything that Satan took from you. Lahat ng ninakaw ni Satanas, kayang ibalik ng Diyos. Amen. Kayang ibalik ng Diyos. Pangatlo, Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 6, I should say. Verse 18 to 20. Thanksgiving is reflection of your spiritual life. Pag binasa niyo yung Ephesians chapter 6, anong sabi ni Pablo doon? Umawit kayo. Yes. Kumanta kayo sa Panginoon ng mga awitin. Pero, sabi niya, sa kapuspusan ng Espiritu Santo, you give thanks always. You see, thanksgiving is spiritual reflection of your spiritual life. Malalaman mo yung tao na nag-mature, marunong siya magpasalamat sa anumang meron at sitwasyon at kalagayan. Ako hindi po ganun. Dati. Ito lang lately ng aking buhay. Doon ko naintindihan pa paano magpasalamat sa Diyos ng totoo.
Sa kabila ng maraming problema, pagsubok sa ministry, hindi po madali. Ang ministry, napakahirap. Sinasabi ko na po sa inyo bago kayo magpastor, I'm not discouraging you, but I'm giving you what is the truth in the ministry. Hindi madali. Marami kang iiyak sa ministry. Minsan nga, iniyakan mo na, iniwanan ka pa eh. Siguro iniyak, ba't pa iniyakan ko to? Oh, Diyos ko. Diba? Pero ganoon talaga eh. Kasi, dapat nating maintindihan, the first calling na meron tayo is to follow Christ. And the second call is to fish for men. Follow Christ, fish men. Sundan si Kristo at mga luluwa ng tao. At hindi ito madali. Pero hinahamon ko kayo, sa kabila ng hindi madali, matuto tayong magpasalamat. Sapagkat kapag marunong tayong magpasalamat, ang Diyos ay nalulugod na ibuhos ang kanyang pagkilos. How many of us ang nakakaalam na sa tuwing tayo nagpapasalamat, narinig ito ng Diyos mula sa kalangitan at inuutusan niya ang lahat ng anghel at sabihin, pumunta ka doon sa anibersaryo na yun. Ika-6 na anibersaryo na lang. Maraming dadalo. Mga tiga Nueva Ecija, dadalo doon, makikikain pa kami. Hallelujah. Hinahanda na namin eh. Talagang nag-fasting ako kayo eh. Nag-fasting ako kayo na. Eko, bakit? Kasi baka nagtumba ng kapitbahay yung kako. So, sabi ni Lord, yung mga tiga doon magpapasalamat sila. At kapag narinig ko yung kanilang pagpapasalamat, hindi yung pagreklamo. Because the opposite of thanksgiving is complaining and murmuring. 40 years I should say, nagreklamo yung mga Israelita, hindi nakapasok sa lupang pangako. Hanggang doon lang sila sa labas, mga tiga-Tanawan, Batangas. Tanaw ng tanaw lang. Ay hindi nakarating sa loob. Bakit? Reklamo doon. Sino yung natutong magpasalamat? Yun lang yung nakapasok. Yung marunong magpasalamat. Sigmo, 40 years yung hinintay ni Caleb. Pero hindi nagreklamo. Di ba? Hinintay niya yung 40 years. Sabi niya, after 40 years, but I'm still strong. Di ba? Kasi yung mga taong mapagpasalamat, bumabata. Pero yung mga taong reklamador, inaatake. Yung pinakain mo na, magre-reklamo ka, ang daming paminta, ano ba yan? Adobo nila, may toyo. Kaya, hindi mo maintindihan, no? Gusto. Di ba, buti yung adobo ang may toyo, wag lang ikaw. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Lord, papakinggan ko yung pagpapasalamat sa kanilang ika-6 na anibersaryo. At kapag ito'y pumailan lang sa aking trono, uutusan ko kayo ng mga anghel na pumunta sa lugar na yon upang tuparin at ibigay sa kanila ang kanilang panalangin. Gaano karami sa atin ang nalulugod kapag pinagpapasalamatan ka ng iyong mga taong tinutulungan? Di ba, pag may kapitbahay ka, bigay ka ng ulam, nagpapasalamat, bibigay ka pa rin ng ulam, di ba? Pag mayroon kang kapitbahay, na-appreciate yung mga ginagawa mo, o tao sa loob ng bahay, na-appreciate ka, nalulugod kang bigyan. Now, the same time. Bago si Kristo ipako sa krus, John chapter 12, pagkatapos buhayin si Lazarus sa John chapter 11, John chapter 12, bumalik siya sa Bethany. Basahin niyo po John chapter 12, verse 3 ng John chapter 12. Pagbalik niya sa Bethany, dumating si Maria habang si Lazarus nakaupo doon sa hapag at si Marta nag-aasikaso ng kanilang merienda. Si Maria ay dumating, meron dala-dalang alabaster jar. Pinasag sa paa ng Panginoon, ibinuhos ng kanyang paa, kinuskus ng kanyang buhok, at nilinis ang paa ng Panginoon. Samantalang si Judas ay nagalit. Sabi ni Judas, ano ba naman yung pag-aaksaya na ginagawa ng babaeng ito? Pero sabi ng Panginoon, pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Sapagkat ganyan ang kanyang pagpapasalamat. Binuhay yung kapatid niya. Yung alabaster jar, alam niyo po ang halaga? 1 taong sweldo ng isang magulang. 1 taong sweldo. Ibinigay niya sa paanan ng Panginoon. Gusto ko po maintindihan niyo, wala tayo sigurong ganun. 1 taong sweldo na maibibigay sa Panginoon. Pero meron kang buhay na pwedeng basagin sa harapan ng Panginoon. Ayun, panalangin ko lagi, Lord, break me. Basagin niyo po ako. Kasi kapag ako lang, anak ko, matigas ang puso ko. Dahil na kapag meron mga loko-loko sa loob ng church, dati nagpapalayas ako ng demonyo. Ngayon, balita ko na. Akala ko dati, demonyo ng palalayasin ko eh. Pero napag-isip ko, Lord, tulungan niyo nga po ako magbago. Bakit? Pag pinalayas mo, hindi mo napapangaralan eh. Umalis na eh. Eh hanggat nandiyan sila sa church, mapapangaralan ko.
Amen? Kaya si Kati, talaga umalis na. Napakatibay nito. Hallelujah. Napakatibay ito. Kaya ko po sinama ito kasi nga, mga dalaga po ito eh. At may mga hawak na simbahan. Okay, baka dumating na si Kristo, hindi pa nagkalahi. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Pero mapagpasalamat po yan sa Panginoon. Sa kabila ng lahat. Marami tayong pwedeng danasin sa ministry. But make it your choice. To God. Magpasalamat sa Diyos. Amen? Hinahamon ko po kayo, ano man ang pinagdaraanan ng inyong church at ministry, ano man ang pangangailangan nyo sa building na ipinapatayo, magpasalamat tayo sa Diyos. May problema rin po kami, 3 palapag yung pinapatayo namin eh. 1 palapag pa lang ang tatapos. At hindi namin alam, baka dumating na si Kristo, hindi pa natapos. Pero imbis na magreklamo, salamat na natin. Lord, salamat at meron mang tinatapos. Amen? So, would you stand on your feet? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At sa gabing ito, simulan mong pasalamatan ng Diyos sa iyong sitwasyon. Sige, ipagpasalamat mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang iyong kalagayan. And expect the supernatural work of God. Hallelujah. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, bilang isang kapulungan ng mga taong iyong tinubos sa lugar na ito, lalo tigil sa iglesia ito na nagdiriwang ng kanilang ika-6 na taon. O Diyos, pakinggan po ninyo ang kanilang pagpapasalamat. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y maging mabangong sa iyong harapan. At sa kanilang pagpapasalamat, O Diyos, hayaan mong dumami ang 2 isda't 5 tinapay upang matapos ng building na ipinapatayo, Panginoong Diyos. Sa kanilang pagpapasalamat, hayaan mo ang bawat Lazarus ay muling mabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay magkaroon ng sigla at kalakasan. At hayaan mo ang bawat alabaster jar ay mabasag sa iyong banal upang magbigay ng karangalan sa iyo. O Diyos, sa gabi ito, idako mo ang bawat isa sa dako ng pagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon. Ang aming mga puso ay punuin mo ng pagpapasalamat, O God. Lord, fill us with your love. Just like Psalm 91, verse 1. I will give thanks to the Lord. I will give thanks to the Lord. With all my heart, I will give thanks to God. Psalm 9, verse 1. I will give thanks to the Lord. And so I challenge you, pastors, leaders, disciples, believers in this church, with all of your heart, give thanks to the Lord. Give thanks to Him, for this is the will of God in Christ Jesus. Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything give thanks to God. Give thanks to Him. Present your petition to Him with thanksgiving in your heart, and His peace that garrison your heart will come to you. Ang kanyang kapayapaan na babalot sa iyong puso ay darating sa iyo. You don't need to worry about tomorrow. You don't need to worry about that problem. Huwag mong problemahin yung problema na yan. Huwag mong isipin niyang masyado at nawawala ang iyong focus sa Diyos. No, you devote yourself to God and give thanks to Him. And everything is going to be alright. That's the word. Everything is going to be alright. Just learn to give thanks to God. Give thanks to God and everything is going to be alright. Father, in the name of Jesus, by the authority you have given to me as preacher tonight with your word, I pray, let heaven be open in this church.
your people. Uuwi silang payapa, may kagalakan at may kalakasan sapagkat meron silang Diyos na naniniwala na sila'y magtatagumpay. At mula ngayon, kami man ay maniniwala sa Diyos na naniniwala sa amin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, lukuban mo, Panginoon, ng iyong pagkilos ang buong kapulungan ito. Hallelujah. Ngayong gabi, hinahamon kayo. Buksan ninyo ang inyong mga labi. Itaas ninyo ang inyong mga tinig. Purihin ninyo ang Panginoon. At masalamatan siya. Hallelujah. The best clap offering. The shout of praise and thanksgiving to Him. Give Him your thanksgiving. Hallelujah. Lord, we thank you. And tonight, we declare and we decree that we are more than conquerors in Christ Jesus. And Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Tumayo kayong payapa, mga kapatid. Tanggapin ninyo ang pangako ng Diyos. Nais ko pong hilingin si Pastor Plandy kasama ang kanyang pamilya at ang mga pastor. Ipag-pray po natin si Pastor Plandy, ang kanyang may bahay, Sister Marlene, at ang mga anak nila dito po sa harapan, sapagkat isang mabuting bagay po ang pagdiriwang na ito ay maalala po natin na ito po ay bunga ng pagpapagal ng pastor na sinamahan ng Diyos. Okay? So, ang church ay naibangon sa panahon ng pandemic. Purihin ng Diyos. Tapos yung mga pastor po, pag-pray po natin sila. Halip po kayo mga pastor, iwanag natin ang ating kamay sa pamilya na ito na nagtalaga ng buhay para sa bayan ng Concepcion. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako, O Diyos, at kami na iyong mga lingkod na narito. Kinikilala ko po, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan sa buhay ni Pastor Plandy. Gayon din sa kanya pong pastor, Panginoong Diyos, si Bishop Mario, at sa kanyang kapatid sa ubasan mo na ipinagkatiwala sa kanila sa silong ng Jesus Christ, the Resurrection Church, Pastor J. At silang lahat na narito. At kami, Panginoong Diyos, across the nation, na narito ngayon, Panginoong Diyos, ay nagpapahayag ng aming pong taus-pusong pagpapasalamat sa iyo. Na sa katauhan ni Pastor Plandy at ng kanyang may bahay at ng kanilang mga anak mula panganay hanggang bunso, ay nagbangon ka ng ganitong gawain. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko sila pinabayaan. Kaya naman kami nagpapahayag na ang darating na mga taon ay mga taon ng pagtagumpay. Ang mga araw na darating ay mga araw ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang kanilang gusaling pinatatayo para sa iyo, Panginoong Diyos, ay iyo pong punuin ng provision, Panginoong Diyos. Nananalangin kami, Lord, from the north to the south, from east to the west, let your provision come to the fulfillment, of God, of this building. At ganoon din sa mag-asawang ito sa kanilang pamilya, Lord. Lukuban sila ng iyong kapangyarihan. Panginoon, nananalangin ko, patuloy mo silang magawing mabunga, malago at maunlad, at patuloy kang maitaas sa kanila. Lord, by the authority of your word, we are praying and we are declaring, Panginoong Diyos, in the name of Jesus Christ, the release of the double portion of the anointing to multiply, to increase, to grow, and to be a conqueror, more than a conqueror, doon sa lugar na pinagdalhan mo sa kanila. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, mula ulo hanggang talampakan, ingatan niyo po sila samahan, mula kaloob-loobang palabas, puspusin niyo po sila ng iyong espiritu, and we plead the blood of Jesus over their lives, O God. Let the congregation na kanilang pinangungunahan, Panginoong Diyos, ay patuloy na maging mabunga, maunlad at malago. Salamat po, Panginoong Diyos. We declare that this year is going to be a year of breakthrough, a year of increase, a year of blessing, a year of anointed ministry sa buhay nila, Panginoong Diyos. More places, more barangay, more people to be one in your presence of God. Lord, I thank you. We bless your name. We thank you, God. Hayaan mo ang desire ng puso nila ay magkaroon ng kaganapan ayon sa iyong plano at kalooban. Sumakan nila, Panginoong Diyos, ang iyong makapangyarihan pagsama, pag-iingat, pagpapala, pagpapor at pagkilos. At hayaan mo lumakad sila buong sambahayan na sa silong ng iyong banal na presensya. Sa iyong kamay pinagkakatiwala po naman sila, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Happy birthday, Pastor. Happy birthday. God bless you.
Nino po ako sisindi. Okay, thank you very, very much. Okay, thank you very much. Happy taga-Kapas family. Maraming salamat sa inyo. Sa mga taga-Parang po, kinontra ko po sila. Sabi ko, wag kayong maganda. Ibigay nyo lang sa church. Kaya hindi ko sila. Alam ko po kung gaano po nila ako kamahal para sa Panginoon. Salamat po, Bishop Mario, Pastor Daisy, sa cake at sa mga taga-Lourdes. Salamat po ng maraming. Across the Nation family, JCTR family, salamat po ng maraming po sa inyo. At patuloy niyo po kaming samahan sa panalangin sa aming pong ministry. At ito'y pasasalamat po natin sa ating Panginoong Yesus. Happy birthday.